pagpalayang umaga sa aking kapwa kawani ng pinakamamahal nating lungsod ng Maynila. Kami po, ang Ospital ng Tondo, ang inatasan ngayong umaga upang pamunuan ang lingguhang pagtataas ng watawat ng Pilipinas. Ang pag-awit ng pambansang awit ay pamumunuan ng Austin Coral sa saliw ng musika ng Banda ng Maynila. Susundan ito ng panalangin na iaalay ni Dr. Alisa Fernando, na susundan naman ng panunumpa ng watawat ng Pilipinas na pangungunahan ni Ginang Mary Ann Porciuncula. Muli nating maririnig ang Austin Coral na pangungunahan ang pag-awit ng Maynila sa saliw muli ng Banda ng Maynila. Ang panata ng Bagong Pilipinas ay pamumunuan naman ni Binibining George Tamondong, na susundan ng rendisyon ng Austin Coral ng himno ng Bagong Pilipinas na sasabayan ng musika ng Banda ng Maynila. Sa kasunod po nito ang maiksing mensahe ng aming pinakamamahal na direktor, Dr. Edwin Perez. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan namin kayo na magbigay pugay sa ating watawat. Mga kaibigan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ilagay natin ang ating sarili sa presensya ng Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Amang makapangyarihan sa lahat, taos-puso kaming nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong makapagtipon ng ligtas. Kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat para sa biyaya ng buhay, kaloob na kalusugan, at pagkakataong makapaglingkod sa aming minamahal na lungsod ng Maynila. Mapagpakumbaba naming hinihiling ang iyong paggabay sa lahat ng aming gawain. Patnubayan mo kami sa bawat pagpapasya, bawat kilos, at bawat salitang aming bibigkasin. Pagpalain mo ang aming mga pinunong lokal, mula sa aming pinakamamahal na alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, ating butihing vice-alkalde, Angela Lechi Atienza, mga konsehal, hanggang sa ating mga pinuno sa mga tanggapan, at ating mahal na Direktor Dr. Edwin Perez, at bawat lingkod bayan. Pagkaloob mo sila ng wastong paghatol sa bawat pasya, at karunungan sa pamumuno. Pagkalooban mo rin ang bawat kawani ng katapatan, dedikasyon, malasakit, at diwa ng kahusayan sa paglilingkod. Ingatan mo kami habang ginagampanan namin ang aming mga tungkulin, gayon din ang aming mga pamilya laban sa anumang kapahamakan sa buong linggong ito. Bigyan mo kami ng malinaw at mapanuring isipan, masisipag at maingat na mga kamay, pusong may malasakit at dilisay na layunin, upang ang lahat ng aming ginagawa ay magbigay ng karangalan sa ating pinakamamahal na bayan at luwalhati sa iyong banal na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa.
Itaas po natin ulit ang ating mga kanang kamay, panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamahal kong na isabubuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking loob, ang laking dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa, aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaysa ang bawat mamamayan, ialay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglayang galing na naaayon sa mga pagdaigdigang pamantayan. Naging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at payapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mga nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Panahon na ang babago dahil sa ito ang kinakailangan. Tayo na lumang puno ng mahal na isang bato sa papaseso ang iyang namamuti at magkakawaano ang matihati sa mundo at di pamakas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Hello. Ang ganda. Austin! Yan ang turo ko sa mga taga-Austin eh.
Pero parang sintonado yung boses ngayon. Sa ating pong pinakamamahal na Mayor, Isko Moreno Dumagoso. Yorme, he's watching. Alam ko na nanonood. Ating Vice Mayor Angela Chi Atienza. Yung ating pong mga City Administrator, Attorney Eduardo Quintos, Secretary to the Mayor, Lete Sarcal, ating Chief of Staff, si Cesar Chavez, City Legal, Attorney Lutz Zempis Jr. Nakita ko rin po ating mga konsihal. Nandito po. Sir Mon, good morning. Si Sir General Santiago, nakita ko rin po. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ang mga konsihal po namin. Sa Konsihal Ian, Nieva, magandang umaga. Konsihal Jeff, Doc, good morning po sa lahat. Sa mga kapwa ko, Director ng hospital, Dr. Janet Tan, nakita ko na dyan, Dr. Ted Martin, Dr. Eric Sison, si Dr. Neris Escon. Pasensya na kayo, medyo batian morning muna, binabati ko kasi baka sumamaalo pag hindi ko nabati si Dr. Pinakamagandang City Health Officer, Dr. Grace Padilla. Ngayon pong umaga, sinara po muna namin yung ospital ng Tondo. Dito kasi mga empleyado May naiwan naman na duty. Sa amin po, marami pong tuwang-tuwa mga empleyado, lalo sa health sector po. Kasi ang sabi ni Yorme, priority natin itong health, education, jobs, and housing. So ito, number 1 sa kanya, itong kalusugan. Hindi lang sa Maynila, sa buong health ng buong Pilipinas. Yan, priority niya yan. Kaya naman ito po, kaya kami tuwan-tuwa dahil magkakaroon kami ng bagong hospital. Wala pa ako naman. Yan. Para hindi kayo natutuwa. Yan po, napakabilis nga ho ng talaga ng panahon at saka yung pagbabago na nangyari. Na if I remember, Vice, kasama na, nung kami napunta ni na Vice dun sa PMO ng Finance Department, ito po, last year lang, na kinausap namin ng Finance, ng PMO, regarding po sa paglalagakan, yung pagtatayuan ng bagong ospital ng Tondo. Ito po, yung kalapit lang din ng ospital ng Tondo. Siguro mga 50 steps away from the old hospital. Nung Friday po, sinimulan na pong alisin yung old structure doon sa pagtatayuan ng hospital. Kaya, ito lang po yung sinasabi ko, ito parang August lang last year na naging plano namin ni Yorme at saka po ni Vice. Ito ngayon na, tinatayo na po yung bago. Ito pong bagong hospital ay 8-story building. 8-story na meron itong magkakaroon kami ng additional na add-on service ng dialysis, ng chemotherapy para doon sa mga nakikimo na merong cancer, yung oncology treatment. Magkakaroon din po ito ng CT scan. Kung nakakasya pa nga, pwede pa rin yung MRI. Yun po, talagang tuwan-tuwa kami. Bukod doon, ito doon sa empleyado namin na talagang ito nasa minimum na 20 years yung loyalty service nila sa atin. 20 years, meron 25 at 30 years na nasa mababang ranking ng, sa plantilla position, nakakuha po ng pabahay. Kaya meron ng hospital, meron pang pabahay. Kaya laking pasasalamat po ng ospital ng Tondo. At nabiyayaan po kami mga empleyado, hindi lang po sa ospital ng Tondo, at lahat po ng sector dito sa Manila Health Department. Kaya yung basahin ko yung iba kasi sayang naman yung preparasyon na nagsulat nito. Ito po, regarding po sa awards and achievements. Ito po, yung awards and achievements ng Hospital ng Tondo. Only this year, nagkaroon po kami ng Gold Award, achieving 114.3% revenue collection para doon sa Special Health Fund po. Ito yung PhilHealth. And we garnered about 94% rating in the improvement of hospital operations and management ng IHOME MP from the Department of Health.
Tapos nagkaroon kami ng 3-star green rating. Ito po yung parang green zone ng ospital. Ito po award din ng DOH para sa Green Viability Assessment. And last December po, nagkaroon kami ng 100% ng compliance sa DOH regarding sa mga fireworks-related injury and surveillance into 2025. Sa mga accreditation, ito naman lahat, halos po ng hospital natin, health centers, accredited naman po lahat. Taon-taon na lang namin binabanggit ito. Yung PhilHealth, Consulta Package, o yung ngayon, yung YAKA program, accredited po tayo dyan. Lahat ng mga hospital natin. Lahat, halos din ng hospital, halos lahat pala. ISO 9001-2025 accredited facility. TBDAS, lahat po tayo meron TBDAS Center, tsaka yung Mother Baby Friendly Health Facility ng Department of Health. Meron din po tayo according to our data, sa 25 level, first level at 25 bed capacity ng Hospital Tondo, we have around admitted, ito lang pong taon na to admitted patients 2,500. Yung OPD, nakita namin, ito lang taon na ito. So, almost 7 months lang, 21,000. Sa ER, ganun din po, ganun karami, 21,000 din. 201. Ang mga pinanganak po, itong taon lang na to, 671. Mga inoperahan po, 372. Yung mga laboratory po, lahat, itong buwan lang na to, umabot ng 84,000 ang napagsilbihan natin, mga taga Manila. Hindi lang po taga Manila, siyempre hindi man tayo pwede tumanggi sa pasyente based doon sa universal healthcare. Kaya ito, iniintindi natin, ginagamot itong mga pasyente na to. Sa mga radiology services, ito po yung in-x-ray lang, umabot ng 19,422. Sobrang dami nito Kaya pala meron kami bagong digital x-ray. Kasi yung x-ray namin medyo pumapalya na sa dami rin ng ini-x-ray. Ultrasound, maabot po ng 1,793. Sa dental, ito rin po, nababawasan na rin. Dati umaabot ito ng 10,000 ang tinitignan ng mga dentista. Ngayon, umabot na lang ng 4,800. So, napapangalagaan na ngayon ang dental condition ng mga pasyente. Activities po, this year, nagkaroon po ng Operation Tuli, blood donation drive, tapos yung Health Workers Day, sineselebrate po namin yan taon-taon. And just recently, itong May, we just celebrated the 32nd anniversary of Hospital ng Tondo. Ayan, nagkaroon po kami ng, binigyan namin ng award yung mga empleyado, yung loyalty award din, yung naka 5 years, 10 years, 15 and 25 years. Yung anti-rabies vaccination, ito po, 2 to 3 times a year ginagawa namin to. Anti-rabies po doon sa mga pets. Buntis Day, ito po ay sineselebrate din namin yearly. And this year po, yung nagbisita sa amin si Senador Risa Hontiveros. Inalam niya yung condition ng hospital, kung ano pa yung pangangailangan. At maraming salamat po kay Senadora Risa Hontiveros. At bumisita rin po ang mayor, vice mayor, yung mga councilor po ng Polo Molok Municipality. Ito po yung sa Mindanao, sa Cotabato City. Kaya inalam din nila kung paano daw namin namamanis yung ganung kaliit na hospital na gano'n rin katagal at na-maintain yung condition. So maraming salamat po kay Mayor Bernie ng Polo Molok. At yun lang po, masayang-masaya po kami dahil sa bago naming ospital. At ngayon po ay gusto kong tawagin ang pinakamaganda, pinakamatalinong Vice Mayor sa Pilipinas. Walang iba kung ating Vice Mayor Angela Ley C. Alcenza. Magandang maulan na araw sa inyo. Marahil, unang-una, palakpakan natin ang Ospital ng Tondo na nandito ngayon. But then again, alam ko paldo kayo kasi on top of yung bagong ospital na inaayos, alam ko may i-announce si Yorme sa inyo. Pero ayoko i-preempt. Pagdating na lang niya dito.
may magandang balita siyang sasabihin sa inyo. But nevertheless, alam ko, nagtatanong kayo, nasa ng ating pinakamamahal na alkalde. Although ngayon kasi, sinusundo niya ang isang award na nandoon sa Amerika kasama ang ibang mga department heads natin. Kaya kahit wala siya dito, palakpakan natin ang ating magaling na alkalde na si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Tayo po ang OIC ng ating alkalde simula nung Sabado and for this week. But nevertheless, I want you to know, nung Friday pa lang, tayo po ay naatasan na siguraduhin na maging maayos ang pamamalakad dito sa ating syudad. But, well, sad to say, nung Friday, nagkaroon nga ng isang peace rally, although maganda naman ang kinahinalatnan dahil akala ko magiging wala masyadong mangyayari pag alis niya. Ngunit ang pumarap sa akin ay nagkaroon tayo ng peace rally at isang bagyong Inday. Pero dahil sa kagalingan ng mga departamento natin dito, nakita naman natin na natapos ang peace rally sa Liwasang Bonifacio na naging maayos din ito. Sa tulong ng MPPB na walang traffic nung araw na yon, although nagsuspende ng klase ang ating alkalde, sa tulong ni Didi Santiago na narito sa aking likod to make sure na merong peace and order ng ating mga kapulisan, ang MDSW na tumulong rin para magpakain doon sa mga areas na medyo nasalanta ng bagyo ng kaunti. And at the same time, kaya naging malinis ang ating syudad pag-alis ng mga rallies dahil nilinis ito ng DPS. Noong Sabado, hindi po ako nakatulog. Actually, ngayon naiintindihan ko na kung bakit hindi natutulog si Yorme. Dahil the whole Saturday, hindi po ako natulog para bantayan na hindi tumama ang bagyo dito sa atin. But with that, upon the recommendation of MDRRMO, tayo po ay nagsuspinde ng klase noong Sabado para makasiguro na lahat ng mga Manileno ay safe mula sa ulan. But thankfully, hindi naman tumama ng matindi, o hindi naman tumama talaga, dumaan lang sa atin ang bagyong Inday. Siguro kasi alam niyang wala si Yorme, kaya iniwasan niya ang Maynila. But then again, makakaasa kayo na habang wala siya, habang nandun siya sa Amerika para kunin ang award para sa atin, everything will go seamlessly here in the city of Manila. Because for one, gaya po ng ating alkalde, habang wala po siya, makakaasa kayo, hindi rin po ako matutulog. And on top of all the department heads that are here, alam ko hindi rin sila natutulog. At isama na rin po natin ang sanggunian na narito sa aking kaliwa with the leadership of Majority Floor Leader Monyo Pangco, hindi rin sila matutulog. And para po sa kaalaman ninyo, effective nung tayo po ay naging OIC ng ating alkalde, ang magiging acting vice mayor naman po ngayon ay si Konsehal Attorney J.B. Hizon. And for presiding officer, ang magiging presiding officer natin ay ating pro tempore, Konsehal Tol Sartal. But this will only last for a week. And don't worry, because I'm still working closely with the mayor. And really, dito sa eksperyensya ko ng ilang araw na maging OIC niya, doon ko nakita ang hirap na iniinda niya araw-araw na habang kayo lahat ay natutulog ng mahimbing sa gabi, siya ay mulat na mulat at nagdadasal na walang mangyaring aberya sa ating syudad. And another thing that I would like to tell you all, today may susurrender sa atin na isang snatcher na nag-viral with the leadership of Colonel Samonte na sinurrender ni Konsehal Elmer Par noong Sabado, although na-inquest na po siya this weekend. I will not make this long, but I would like to end this off with what the mayor always says. Many are called, but few are chosen. And every Monday na sinasabi niyan, napapaalala sa aking puso ang aking mandato kung bakit narito ako. And I wish the same happens to your hearts. That every Monday, although alam ko maraming tao dito, medyo matagal na dito, punong kahoy na kumbaga. Pero sana, every time na gumigising tayo sa umaga, we have a fresh new perspective about the day that is to come. One reality is, life is short. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. And given na tayo natasan ng Panginoon ng mandato na ang ating trabaho to be of service to the Manileños, sana ibigay po natin ang buong buo ang ating mga puso. Ibalik po natin ang sense of mission sa bawat trabaho ginagawa natin dito. Dahil laging sinasabi na ating alkalde sa atin, walang maliit, walang malaki. Pero lahat tayo dapat tulong-tulong. Dahil pag tayo nagtulungan, we will all be able to make Manila great again. Maraming salamat sa inyo. May you all have a great and fruitful week ahead. Manila, God first. Kuya Jess, tumawag sa akin si Yomi, tanong kung may girlfriend ka na raw. Wala pa. Wala pa rin. Maraming salamat sa inyo lahat.